Darating na si Mama mamaya. Makakain na tayo. Okay ba? Mama, andito ka na. Nanalo ka na naman ng malaking premyo. Xiao Xiao. Congratulations. Nanalo na naman ang boble. Ngayon, inihanda ko para sa iyo. Sapat na. Ganitong mga araw. Sobra na akong nabuhay. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na. Anong sinasabi mo? Ngayon ay ikaw. Mga araw ng pananatili bilang hari. Alam mo pa ba na ako ang hari? Sa loob ng 5 taon na ito. Tuwing nakikita kita na, ganito. Naiinis ako. Bakit? Simple lang ang dahilan. Dahil ayaw ko nang maapektuhan pa kita. Paulit-ulit. 5 taon na ang nakalipas. Tunay naming minahal ang isa't isa. Pero ngayon, ako ang isang sikat na bituin. Tungkol sa'yo, isa lang. Na walang silbi na sumusulat ng kanta sa bahay. Kung wala ako, ang mga isinulat mo ay isang bunton ng basura. Basura. Mula sa huaksya na nandito na ng 5 taon. Kung hindi dahil sa akin, sa mga kantang naaalala sa huaksya, hindi mo makakamit ang tagumpay mo ngayon. Nakalimutan mo ba? Noong una, ikaw ang humiling sa akin, na isulat ang kanta para sa iyo. Kung hindi ako nagpasya na manatiling nasa likod ng eksena, maaari mo bang makamit ang ganito ngayon? At si Yaw Yaw pa. Mula nang ipinanganak siya. Nakapag-alaga ka na ba sa kanya? Ako lang ang nag-aalaga sa kanya. Kahit na ikaw ay asawa. O ina. Hindi ka pa rin karapat-dapat. Bakit ang dami mong sinasabi? Para lang makakuha ng mas maraming pera, di ba? 5 taon kang walang ginagawa. Hindi ka pa rin kontento. May 5 milyon dito. Ito ang iyong bayad sa paghihiwalay, at bayad sa paggawa ng kanta. Kunin mo ang pera. At umalis ka na agad. 5 milyon. Kahit ang bayad sa isang kanta ko, hindi pa kasya. Na-detect na ang pagkasira ng damdamin ng host, nakararanas ng ihili style na pagtataksil. Automatikong na-link na sa iyo. Ang sistema ng Diyos ng kasiyahan. Matapos mong magpakasal kay Xiao, makakatanggap ka. Isang kayamanan ng buong notasyon ng musika. Boses ng Diyos na parang hari. Boses ng Diyos. Hindi lang ito kumpletong notasyon. Pati ang galing sa pagkanta ay ibinigay sa akin. Nagsimula na ang countdown sa diborsyo. Mangyaring magmadali, host. Anong nangyari, Yening? Kulang na kulang. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Ginoong Wang ng Huai ay interesado na sa akin. Maaari niyang ibigay sa akin ang panandang pandagdag na antas ng mga pelikula. Tungkol sa iyo. Pagkatapos mong umalis sa akin, yung kantang sinusulat mo hanggang bahay lang yan, pangit. CJ. Pinapangako kong maghihiwalay tayo. Yaw Yaw. Pagkatapos maghiwalay ng magulang mo, sino ang gusto mong makasama? Kung sasama ka sa nanay mo, magbibigay siya sa iyo ng pinakamagandang oportunidad. Lahat ng bagay ay nandito. Sundin mo ang sinasabi niya. Hindi kanya mabibigyan ng magandang kinabukasan. Xiao Xiao, bakit mo pinipilit ang anak? Gusto ko ang mga magulang ko. CJ. Walang silbi na bagay. Magkakapit-bisig kayo mag-ina. Totoo, mahirap talaga ang buhay. Yaw Yaw. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, ako na ang magpapalaki sa'yo. Kahit walang yaman ng nanay, gagawin kong isang pinakamaliwanag na bituin sa mundong ito. Okay ba? Yining. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ikaw, isang walang kakayahang tao sa musika. Gusto pang maging isang malaking bituin. Dahil nailabas na ang mga salita. Pirmahan na natin ang kasunduan. At saka, binabantayan kita. Huwag mong sasabihin sa labas na ikaw ang dating kong asawa. Ako ang sikat na riina ng entablado. Hindi ka tulad ng lalaking bahay mo, na makakatapat sa akin. Kahit anong hiling mo sa akin sa hinaharap, hindi na kita titignan pa. Walang paligoy-ligoy. Kunin mo ang ballpen. Sasakyan. Bahay. Sa'yo na. 500,000. Hindi ko kailangan. Mga anak. Kailangan kong dalhin. Si Yaw Yaw, tara na. Nakatukoy ang host. Natapos na ang proseso ng diborsyo. Nalayo sa di masayang kasal. Ang gantimpala ay ibinibigay. Ito ay
Kanta ng Diyos na may antas ng hari. Talagang nagbago na. Tatay, huwag ka nang malungkot. Wala na si nanay sa'yo. Siguradong masakit sa puso mo. CJ, hindi malungkot si tatay. Ayos lang si tatay basta kasama si Yao Yao. Tatay, magsisikap akong makinig mula ngayon. Dapat akong maging malaking bituin. Kikita ng napakaraming pera. Magsisilbing mabuting anak sa iyo. Kapag naging magaling na ako, hindi ko gagawin ang ginawa ng nanay. Naiwanan si tatay. Naniniwala si Papa sa'yo. Isasama ka ni Papa pauwi, okay? Halika. CJ. Ngayon, hawak ko ang buong Blue Star, ng lahat ng mga himig, at kasama ang banal na boses ng kanta. Kahit magsimula mula zero, ipapakita rin sa'yo kung ano ang tunay na hari. Perpektong tono. Stable ang hininga, kakaibang lakas ng emosyon. Ang kantang ito na Jayangnan. Sa mundong ito, ako ang kakanta nito ngayon. Mas nakakaantig pa kaysa sa orihinal sa Earth. Pa. Pasensya na. Ang gwapong lalaki. Parang kailan lang tignan ang mga kilay na ito. Ang familiar ng mukha. Naalala ko na. Hindi ba ito ang asawa ni Lixia Oxiao? Ning ba, ye? Ikaw ba si Ginoo ye? Jane ba si? Yung kasama si Lixia Oxiao. Nakilala bilang Little Queen. Na si Lixia Oxiao rin. Pinakamalaking kalaban. Sa talento sa pagkanta at itsura. Nasa itaas siya ni Lixia Oxiao. Sayang, hindi pa rin siya nagkaroon ng tanyag na obra. Kaya't hindi sila magkasundo ni Lixia Oxiao. Magandang araw, yan ye. Jayang, kahit na may mga bulong-bulungan sa industriya, na siya'y umaasa lamang sa iba. Ngunit may mga chismis din. Ang tagumpay ni Lixia Oxiao ngayon ay salamat sa kanya. May isang magaling na producer na asawa sa likod niya. Ang babae talaga ang swerte. May ganitong gwapong at talentadong asawa. Para siyang panalo sa buhay. Si Emily, rin ay nandito para mag-record ng kanta. Bakit hindi dumating si Lixia Oxiao? Sa totoo lang. Kahit na magkaibigan tayo, ako'y medyo naiinggit kay Lixia Oxiao. May isang ganitong gwapong at talented na asawa sa bahay. Hindi lang siya makapag-alaga sa bahay, kundi nakakatulong din siya sa kanyang karera. Nang malaki. Sobrang swerte niya, na hindi kayang makuha ng iba. Walang dahilan para mainggit ka sa kanya. Ang swerte na ito, ay wala na. Dahil kami, ay hiwalay na. Ano? Hiwalay na. Bakit? Kahit anong yaman, o katayuan, naabot na niya ang ruro. At sa kanyang mga mata, ako ay isang asawa na marunong lang magluto. Isang pabigat. Hindi niya ako pinapansin. Normal lang iyon. Itong si Lixia Oxiao. Talagang bulag siya. Sa ganitong uri ng lalaki, hindi alam kung paano pahalagahan. Kapag may kasikatan at yaman, iniiwan ang asawang mahirap. Talagang mapagmataas. Sandali. Dahil si Yening ay nagbalik sa pagiging single. At dati siyang tumulong kay Lixia Oxiao. Sa maraming mga sikat na kanta, sa loob ng ilang araw, ay ang pangkalahatang paligsahan ng Huaxia Kidenjing. Ang kalaban ko, ay si Lixia Oxiao. Si Lixia Oxiao ay may suporta mula sa Hawaii. Tiyak na may nakahandang asong panglaban. Ngunit ang kantang ito na nasa kamay ko, talagang kulang ng kaunti. Ginoong Ye, dahil wala na kayong anuman na relasyon. Maaari bang tulungan mo ako? Ito ang ginawa ko para sa pambansang kompetisyon ng mga mang-aawit ng Huaxia. Inihandang kanta. Maaari bang pakiusap? Tulungan mo akong magmasid. Ayan, Jayang, patawarin mo akong maging tuwid. Ang kantang ito ay masyadong luma ang melodya. Kulang ang lakas ng bahagi ng chorus. Tandaan. Maliit din. Makikita agad kung saan ang problema. Totoo ngang may kalidad. Ginooye, sabi mo na rin na hindi maganda ang kantang ito. Pwede bang pakiusap? Tulungan mo akong gumawa ng bagong kanta. Basta maganda ang kanta. Pwede mong pag-usapan ang presyo. Hindi ako magpapababa ng presyo. Mag-trigger ng pansamantalang misyon. Nilalaman ng misyon. Tulungan si Jayang Han. Manalo sa Huaxia Singing Champion.
Makitang-makitang sa dating asawa na si Lixiao-Xiao. Gantimpala sa misyon. Antas ng isang piano maestro na katulad ni Beethoven. Antas ng piano na parang kay Beethoven. Matagal nang nag-aaral si Yao Yao ng piano mula pagkabata. Pero pagkatapos ng paghihiwalay, mahalang bayad sa mga kilalang guro sa labas. Hindi ko rin type ang mga ordinaryong guro. Kung meron lang akong ganitong kakayahan, maaari ko ng personal na ituro kay Yao Yao. Para sa anak na babae, tinanggap ko ang trabahong ito. Ayos. Sang-ayon ako sa iyo. Tutulungan kitang gumawa ng kantang pangkompetisyon na ito. Napakabuti. Maraming salamat, Ginoong Ye. Mas mabuti nang gawin ito ngayon. Bilang pasasalamat, sana'y makasama kita sa hapunan ngayong gabi. Hindi na kailangan ng hapunan. Naghihintay pa ang anak ko sa akin sa inuupahan. Kailangan kong bumalik para magluto para sa kanya. Ay. Kaya mas kailangan na tayong pumunta. Isama mo na rin ang anak mong babae. Kumain tayo. Hindi naman maganda na isama ang anak kong babae, di ba? Ano namang masama dito? Nasa ibaba lang ang sasakyan ko. Gusto ko rin siyang makilala. Ang cute na batang babae na ito. Tara na. CJ. Ayan, Gil. Jayang, napakabait mo. At talagang, inanyayahan mo kaming mag-amang kumain. Walang anuman. Mga karaniwang ulam lang ito. Kumain ka lang. Wow, ang ganda ng ate. Sobrang tamis ng bibig. Pero, kung ayon sa antas, hindi mo ako dapat tawaging ate. Tawagin mo akong tiyaha. Magandang araw, tiya. Ang ganda-ganda mo talaga. Mas maganda ka pa kaysa sa nanay na iniwan si tatay. 1,000 beses pa. Yaw yaw, kumain ka na. Okay ba? Yaw yaw. Tita, sa susunod, madalas kitang dadalhan ng masarap na pagkain. Ayos ba? Salamat, magandang tita. Walang anuman. Kumain na tayo. Tama. Ginoong Jayang, tungkol sa kantang iyon, bukas na ang huli kong araw. May papadala ko na ang lyrics at melody. Sa'yo. Huwag mag-alala. Ang maingat na trabaho ay mas maayos. Lahat, ayon sa oras mo. Yining. Gusto mo pa bang mahiya? Yining, gusto mo pa bang mahiya? Kakagraduate lang namin tapos kaagad magpapanggap ka na may ginagawa kang mali. Sumama na siya sa kanya. Alam mo ba? Siya ang matinding kalaban ko. Ganyan ang ginagawa mo. Para lang saktan ako, ha? Linawin mo. Sino ang kasama ko? At ano ang ginagawa namin? Ano nang kinalaman mo dyan? Huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan. Tayo ay hiwalay na. Ikaw, noong dati si Yening sa akin, ay laging sumusunod sa agos. Ngayon, nakakalusot ka pang makipag-away sa akin. Anong sinasabi mo? Sobrang lakas mong makipag-usap sa akin. Ay, Reyna Li dati. Ay, mali. Reyna Xiao Li. Sobrang lapad na ng saklaw mo, Ano nang nangyari? Nag-divorce ka na. Gusto mo pa bang maghintay siya ng 3 taon? Ngayon, siya ay single. Pakisigurado na lang. Sino man ang gusto niyang makasama, siyang makakasama niya. Pero ikaw, sa harap ng maraming tao, sumisigaw na parang baliw. Wala nang pakialam. Sa iyong reputasyon, ikaw, ayos lang. Sobrang ayos. Jayang Han, pinulot mo lang yung ayaw ko na. Akala mo naman mahalaga. Sa araw ng Huaxia Singing Champion, papalitawin kitang talo na nakakahiya. Huwag kang masyadong magyabang. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Pagdating ng araw, huwag kang matalo. Umiyak ka. Yining, tara na. Kasarian. Naitanim na ang binhi. Naghihintay na lang itong tumubo. Ginoong Wang, ito ang ibinigay sa akin ng kumpanya. Nakanta para sa finals. Sobrang pangkaraniwan ng melodya na ito. Parang mga kantang walang saysay. Mas mababa ito kumpara sa mga isinulat ni Yening para sa akin dati. Malayo ang agwat. Xiao Xiao. Ngayon ay isang pangunahing songwriter at lyricist. Wala nang schedule. Ilang araw na lang bago ang finals. Ngayon lang magsusulat. Wala nang oras. Kung ayaw mo, magsimula ka nang bumili sa labas. Kung makakabili ka ng mas maganda, ay reimburse ng kumpanya. Mga cute na tao. Sino itong si Ye? Bakit bigla na lang? Sumikat sa trending. Sa aming baryo, ako 20160129, sumasamba sa mga idolo, may 2,500 at 75 na sagot. Hari ng mga lokal na mga awit.
Gusto kong marinig. Kung karapat-dapat ka. Ang tunog na ito. Ye. Yining. Hindi. Impossible. Si Yining ay walang boses. Ang pagkanta niya ay kasing pangit ng sigaw ng multo. Paano magkakaroon ng napakagaling ng boses? Ang mga salita at musika ay kanya. Ang kakayahan niyang lumikha ay napakaastig. Kung hindi maganda ang kanta na ibinigay ng kumpanya, mas mabuti pang humingi tayo sa kanya ng isang kanta. Magandang araw. Ako si singer Lik Xiao siya. Ako si singer Lik Xiao. Nakapakinig ako ng iyong Jiangnan. Napaka-talented mo Gisby. Gisby, napaka-talented mo Jinire. Gusto kong mag-alok sa iyo ng mataas na presyo para sa isang kanta. Ikaw ang bahalang magtakda ng presyo. Hindi ko akalain na mabilis itong mag-ferment. Ngayon, naisip na nilang humingi sa akin ng kanta. Masyado ng huli. Ihig has pinili, kung nakikita mo, pakisagot. Espasyo, kung nakikita mo, pakisagot. Espasyo, ako ay taos puso. Hash at Y espasyo, ako ay taos puso. I-block mo ako. Naglakas loob siyang I-block ako. Isa lang siyang bagong, kilalang maliit na influencer. Anong akala mo? Sa likod ko ay si Huai. Mayroon akong mga nangungunang resources. Kapag nakuha ko ang kampyonato sa finals, tingnan natin kung paano ka magmamayabang pa. Grabe. Yining. Itong kanta. Sobrang galing. Itong liriko. Itong melodya. Kung ikukumpara sa kanta mo, yung inihanda ko dati, sobrang basura. Basta masaya na ako. Hindi lang basta masaya. Sobrang nakakagulat. Dahil sa kantang ito nakagitingan. Sa bukas na paligsahan, si Lik Xiao ay tiyak na talo. Yi Sai the way. Si Yining. Yung online sensation kahapon. Yung online singer na nakinig kay Ye. Narinig mo ba? Bakit sa tingin ko parang pareho ang boses niya sa'yo kapag nagsasalita siya. Sa mundo, napakaraming bagay na pwedeng mangyari. Maraming tao na may ganitong boses. Marami pa. Ganoon din. Yung boses niya ay talagang hindi matutumbasan. Talagang hindi siya pangkaraniwang tao. Ngunit, Yining, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang iyong talento sa pagsusulat ay walang kapantay. Tama. Bukas na ang Huaxia Singing Champion. Pangkalahatang pagtatapos. Mayroon akong 2 tiket na pang-unang klase. Ito ang pinakamagandang posisyon ng FA. Dapat dalhin mo si Yao Yao sa live na palabas. CJ, pupunta ako. Huwag kang mag-alala. Kung mananalo ako ng kampyonato, hindi lang ang ipinangako kong bayad sa iyo noon. Ang magiging doble. Sisitahin ko talaga ang utang na loob ko sa iyo. Hindi ko gagawin ang ginawa ng iba. Nasirain ang tulay pagkatapos tumawid. Ayos lang. Kaya, binabati kita. Naway magwagi ka. Alaynan. Malugod kayong tinatanggap sa gabing ito. Mga kanta ng China. Final round ng paligsahan. Ngayon gabi, ito ang gabi ng laban para sa kampyonato. Kasabay nito, ito rin ay isang tuktok na laban ng 2 batang bituin. Hayaan nating tanggapin na may pinakamainit na palakpakan. Ang batang bituin na si Lik Xiao. Siya ay magdadala sa atin ng isang awit. Malakas na ulan. Pakitawag. Anong nangyayari? Bakit ganito ang kanta? Napaka-basic. At yung naunang bula. Kaliwa ng daliri sa buwan. Talagang hindi ito pareho ng antas. Parang sa kalye lang. Naghanap ng kantang walang kwenta. Walang kahit anong lalim. Hindi maganda ang pagkanta ng mga magulang. Mas maganda pa ang mga kanta noon. Salamat kay Lik Xiao sa magaling na pag-awit. Ngayon, hayaan ninyo kaming anyayahan ang mga hurado na magbigay ng komento at marka. Hindi ka nagkulang sa pag-awit. Pero kumpara sa mga nakaraang obra mo, Bubble, medyo pangkaraniwan ang produksyon nitong kanta. Walang maalala. Maibibigay ko lang sa'yo. 70 kalahati. Sang-ayon ako sa pananaw ni Dehua. Itong kanta, maganda. Pero rin,
Limitado lang sa kagandahan. Walang sapat na. Lakas na nakakabahala. Walang ding dating. Nakakakilabot na galing sa pakikinig. Ganyang klase ng kanta. Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat sa titulo ng Hari ng Langit. Magbibigay lang ako ng 7 puntos. Yung dalawang lolo na iyan. Talagang walang respeto. Pero ayos lang. Si Jiang Han ay walang mahusay na producer. Mas malala pa sa akin. Kahit ano paman, ang kampiyon ay akin pa rin. Salamat sa magagandang komento ng mga hurado. Sa lahat ng manonood ngayon, palakpakan natin ng masigla. Ang welcome natin ang susunod. Nakalahok na mga awit. Ito rin ang aming pinakamamahal na maliit na bituin. Jane Bass. Ang dalaga ay magdadala sa inyo ng isang bagong orihinal na kanta. Tapang. Noong nakaraan, umaasa siya sa mga kanta ni Ginoong Ye. Kakaunti lang ang laban natin. Ngayon, nagbabalik ang kapalaran. Tingnan mo kung paano kita babalagbagin. Ang pagkakaayos ng prelude ay medyo interesante. Sobrang mataas ang antas. Ang himig na ito. Bakit ganito kaakit-akit? Yung panlasa ni Jiang Han. Paano siya makakahanap ng ganitong antas ng arrangement? Tatay. Tatay, sa tingin ko ang kantang ito ay napakaganda. Mas maganda kaysa sa kantang Parang Ulan kanina ni Mama. Mas maganda na talaga. Makinig tayo ng maayos kay Tia Jiang kumanta. Sige ba? CJ. Isa magandang dalaga, sumikat ay pumasok sa livestream. Isa magandang dalaga, sumikat ay pumasok sa livestream. Zinya ng Piyong, nandito na. Isa magandang dalaga, sumikat ay pumasok sa livestream. Naaalala ko na ang sugat ay dumaan na. Nandito na sa plaza ng livestream. Ikaw ang pinakahuling mahal ko. 666 suportahan, suportahan. Magandang babae, liwanag pumasok sa livestream 24 ikaw ang pinakabagong mahal ko. 666 suportahan, suportahan 11 Q Chanhua. Grabe, pakinggan mo na, humando sa isa pag-iyak. Magandang babae, liwanag pumasok sa livestream 11 Q Chanhua. Grabe, pakinggan mo na, humando sa isa pag-iyak, 25 uhaw na isda, Jiang Han. Magandang babae, liwanag pumasok sa livestream 25 uhaw na isda, Jiang Han, Kianchuxia ay dumating sa pamamagitan ng Live Plaza. Magandang babae, liwanag pumasok sa livestream Kianchuxia ay dumating sa pamamagitan ng Live Plaza. Ang pagiging kalmado ay isang uri ng buhay, saksi sa kasaysayan. Ang pagiging kalmado ay isang uri ng buhay, saksi sa kasaysayan. Shuinyanhua, ang galing. Bichen Qiangang muli, nagningning sa pagpasok Sham Shuinyanhua, ang galing 14 na Apocalypse Island, lugar ng pag-aalay ng Diyos. Bichen Qiangang muli, nagningning sa pagpasok 14 na Apocalypse Island, lugar ng pag-aalay ng Diyos. Chuxia, hindi nakatulog, nag-follow sa host. Bichen Qiangang muli, nagningning sa pagpasok 13 Chazhai, Diyosa, Mama, 24 Peninsula Old Love, Jiang Han, Jiang Han. Nagsimula na ang makislap na pagganap ni Bichen Qiangang muli 24 na karaan ng peninsula, Jiang Han, 36 malamig na panahon, wow. 36 malamig na panahon, wow, magandang babae ampersand, nakita na. Isa 0 Zimo Hongshen ay sumali sa livestream magandang babae ampersand, nakita na, Qianchang Giwu ay dumating sa pamamagitan ng Anchor Square. Isa 0 Zimo Hongshen ay sumali sa livestream 20 magbula ng bula, ito ang antas ng isang diva, sobrang galing kumpara sa kanina. Isa 0 di malimutan ang pagkamis, 8. Isa 0 Zimo Hongshen ay sumali sa livestream. Isa 0 di malimutan ang pagkamis, 8 taglagas, pagkamis sa unang lamig, 8. Isa 0 Zimo Hongshen ay sumali sa livestream taglagas, pagkamis sa unang lamig, 8 bula ng yelo, naging Diyos na. Isa 0 Zimo Hongshen ay sumali sa livestream 20 nag-iisang naglalakbay sa mundo. Ibinabahagi ang livestream na ito 34 cute na tanga, ang galing.
Salamat kay Jiang Han sa kanyang kahanga-hangang pagtatanghal. Sobrang nakakabigla, para itong isang performance na tumatago sa puso. Mula sa reaksyon ng mga manonood sa ibaba, makikita na ang lahat. Ngayon, inaanyayahan natin ang mga hurado upang magbigay ng kanilang opinyon at marka. Jane Bass, ikaw ito. Kailangan kong magsabi ng totoo. Bagaman mahusay ang iyong boses dati, palaging kulang ito ng isang awit na ganap na makakapagpakita ng iyong boses, na may natatanging katangian, parang mandirigma, na walang angkop na sandata. Pero ang kantang ito ng tapang ay talagang ginawa para sa iyo. Ang kalidad ng kantang ito ay pambihira. Walang dapat pagdudahan. Bibigyan kita ng 10. Nasa industriya ako. Ilang dekada na, Ang kalidad ng mga liriko at musika ng kantang ito ng tapang ay talagang higit pa sa kasalukuyang merkado ng napakaraming mga sikat na kanta. Kaya't kunin mo lang yung kantang inawit ni Lixia Oxiao. Patawad sa aking katapatan ha. Parang ganun lang. Para lang sa rima, nag-rhyme. Kaya ang kantang ito tungkol sa tapang. Bawat salita nito ay tumatama sa puso. Kahit pa noong 20 taon na ang nakalipas. Sa gintong panahon ng Chinese pop music, ito ay tiyak. Maaaring ituring na isang klasikong kanta. Ang kantang ito ay perpekto. Ngayon, si Jiang Han ay nasa entablado na ito ay talagang perpekto rin. Bibigyan ko siya ng 10. Oh, 10 puntos. Binabati kita, Yanhe. Jiang Han, nakuha ang doble na perpekto sa Huaxia Singing Competition. Congratulations. Perpekto. Hindi ito possible. Hintay. Yening, nandyan ka ba? Ayan, Gil. Jiang, bakit ka nandito? Pupunta lang ako para tingnan si Yao. At magdadala rin ng prutas para sa'yo. Salamat. Pakiusap, pumasok na kayo. Mahilig ba si Yao kumain? Mahilig ba si Yao kumain? Tingnan mo, sino ang dumating? Magandang tiyahin, nandito ka na. Magandang hapon, Yao Yao. Tiyahin, maupo ka. Pupunta ako para kunin ang inumin mo. May bagong juice sa ref, kakabili lang ni tatay. Dahan-dahan, Yao Yao. Miss Jiang, maupo ka muna. Makinig ka, Ye. Yining. Itong likod na bahagi. Ikaw siksin, Ye. 4-1-2-5-0-0-0-1-5-2-5-0-0. Ikaw ay si Ye. Ako ito. Anong nangyari? Ano nang nangyari? Tatanungin mo pa ako kung ano nang nangyari. Itong sikat na sikat sa internet. Ang biglang sumikat na siksinye. Ay ikaw pala. Alaynan. Marunong kang sumulat ng kanta. Marunong kang kumanta ng Jiangnan. Bakit sa loob ng 5 taon? Walang sinuman sa likod ni Lixia Oxiao. Kung nagdebut ka ng mas maaga. Kahit hindi umaasa kay Lixia Oxiao. Matagal ka nang naging hari ng musika. Noon, para sa pamilya. Gusto kong makasama ang mga bata. Ayaw kong mapasok ang mundo ng aliwan. Ang masamang hangin ay nakaapekto sa tahanan. Tungkol sa ngayon, mabuti ang takbo ng buhay namin ni Yao Yao. Wala akong kakulangan sa pagkain at damit. Umupo. Kung ikukumpara sa pagtayo sa ilalim ng mga ilaw, na pinag-uusapan ng iba, mas gusto ko ang kalayaan ko ngayon. Maging isang tao sa likod ng eksena, na seryosong lumilikha bilang isang manunulat, o kaya, isang mang-aawit, na nagsasalita sa pamamagitan ng mga likha sa internet. Ganito. Mas komportable para sa akin. Oh, tama nga. Huwag mong ipagsabi ito sa iba. Ayaw kong harapin ang mga paparazzi sa harap ng bahay ko. Araw-araw. Ngayon. Gusto ko lang alagaan si Yao Yao. Grabe, ang astig nito. Sobrang taglay mo ang kapangyarihang. Ma-explode ang entertainment industry anumang oras. Ngunit pinili niyang mamuhay ng simple sa gitna ng lungsod. Hindi yumuko para sa pangalan o yaman. Ito ang tunay na, diwa ng isang tunay na alagad ng sining. Kung ikukumpara, si Lixia Oxiao, para lang sa ilang endorsements at mga parangal, iniwan ang asawa at anak.
Napakabanal ng mga bagay. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Yining, huwag kang mag-alala. Tiyak na iingatan ko ang iyong lihim. Ito ay para sa ating dalawa lamang na lihim. Ang batang ito ay nag-isip ng kung ano-anong kakaibang bagay. Auntie, ito ang juice para sa'yo. Salamat, Yaw-Yaw. Salamat, Yaw-Yaw. Yaw-Yaw, halika na umupo. Yaw-Yaw, halika na umupo. Yining, dahil nakikinig ka kay Dashen. Gagawa ako ng mga album sa hinaharap. Kailangan mong mag-commit dito. O kaya ay sa parehong presyo tulad ng ngayon. Para sa unang kanta, bibigyan kita ng 20 milyon. Gusto kong maging iyong pangunahing kliyente. Sige, tatanggapin ko ang iyong alok. Bilang isang malaking kliyente. Dahil natalo ka kay Jayang Han. Bumagsak ang presyo ng mga stock ng kumpanya ng 2 puntos. Sa board ng mga direktor, hindi sila masaya sa iyo. Yung kay Wang ay isang aksidente. Sixini ang nagpasimula nito. Basta makuha ko ang korona ng Chinese voice, mababawi ko ang lahat. Ngayon, kailangan ko na lang ng magandang kanta. Kulang pa ng isang kapareha na may timbang. Papasukin mo na siya. Chu Chuming. Si Chuming ay isang sikat na mang-aawit. At isa ring nangungunang artista sa bansa, na may talento at kasikatan. Sa pagkakataong ito ng Huaxia Good Voice, pinal na laban ng duet ng lalaki at babae. Inaasin ko siya, na maging partner mo. Sister Xiao Xiao, matagal na kitang narinig. At ikaw pala si Chuming. Siyang kinikilalang tagapagmana ng hari ng kanta, sa tulong ni Chuming. At ang pinakamagandang team ng Huai, ito ay talagang isang laban. Pag-atake ng mababang dimensyon, nandito ako, ang kampiyon ngayong pagkakataon. Muling nasa atin ang tagumpay. Jayang Han, Jane Bass, maghintay ka lang. Ipapakita ko sa'yo. Ano ang tunay na pinakamataas na yaman? Tatay, dito sa hinaharap, totoo bang ito ang ating bahay? Ang bahay dito ay mas malaki kaysa sa dating bahay. Kakatapos ko lang tingnan. Ang kwarto ko, mayroon pang sariling walk-in closet. Siyempre, totoo yan, Yaw-Yaw. Sa susunod, ikaw na ang nakatira sa malaking villa. Maliit na prinsesa. Ang galing ni Papa. Ang tatay ko ay ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Hindi lang marunong magluto, kundi marunong din tumugtog ng piano. Mas mabilis kumita kaysa sa bilis ng makina ng pera. Ito pa lang ang simula, Yaw-Yaw. Sa hinaharap ang tatay, mas gagawin kang mas maganda. Kahit na masaya ako sa malaking bahay. Pero kailangan ko nang mag-aral ng takdang aralin. Hindi ka ba magpapahinga sandali? Lesa, hindi pwede. Daddy, ang galing-galing mo. Kailangan ko ring magpakitang gilas. Mag-aaral ng mabuti. Panatilihin ang mga marka na perpekto. Dapat ganito para karapat-dapat. Na maging anak ng isang mahusay na tatay. Tatay, mag-aaral na ako. Magpahinga ka na rin ng maaga. Sige, Yaw-Yaw. Matulog ka na ng maaga. Alaynan. Basta't mapanatili ang ngiting ito. Lahat ng pagtitiis at sakripisyo ay sulit. Salamat kay Ding para sa iyo. Para ipahayag ang pasasalamat sa iyo. Gusto kong anyayahan kayong mag-ama na kumain, okay lang ba? Mataas ang dalas ng dahilan ng batang ito para mag-invite. Talaga namang mataas. Salamat. Walang anuman. Tita Jayang, ang ganda-ganda mo. Totoo ba? Ang tamis ng bibig ni Yaw-Yaw. At saka, si Tita Jayang sa tatay. Napakamahinahon. Hindi katulad ng dati sa mommy. Alam mo na ang tungkol sa tatay. Na sumisigaw. Sabi sa anim na napanood ko. Sa huli, ang prinsipe at prinsesa ay dapat magkasama. Ang tatay ay prinsipe. Si Tita Jayang ay magandang prinsesa. Tita Jayang, kung sana maging akin ka. Magiging maganda na ang bagong ina. Sigurado akong ang tatay. Araw-araw ay masaya. Ay! Hindi pwedeng basta-basta magsabi ng ganito si Yaoyaw. Kainin mo ang cake mo, Yaoyaw. Huwag makialam sa mga bagay ng matatanda, bata.
Yung Yining. Actually, kakain kita ngayon. Bukod sa pagdiriwang ng paglilipat mo sa bagong bahay, may isang bagay pa akong gustong hingin sa'yo. Para sa Huaxia Good Voice. Tama. Nagbago ang mga patakaran sa Grand Finals nito. Kailangan magduet ang lalaki at babae. Katatanggap ko lang ng balita. Nabaliw na si Lixia Oxiao doon. Hinahanap niya si Huayi na kakakuha lang ng gintong medalya na singer na si Chuming bilang katambal. Magkaalyansa sila. Kitang-kita na para sa championship ang laban. Kahit na ang kumpanya ko ay nag-push din sa akin ng ilang lalaki na singer, ngunit ang kanilang lakas ay hindi sapat sa harap ni Chuming. Kaya hindi. Hindi. Pakinggan mo, Ginoong Ye. Nais kong imbitahan ka na maging aking kapareha upang makilahok sa pangwakas na laban. Jiang Han, alam mo, gusto kong makinig kay Ye. Para hindi ako magpakita, gusto ko lang sa likod ng eksena, na tahimik na sumusulat ng kanta, kung papayag akong sumali sa kompetisyon. Tiyak na mahahayag ang aking pagkatao. Sa oras na iyon, ang mga ilaw ng kamera ay nakatuon. Sa buhay namin ni Yao Yao ay maapektuhan. Kaya, sa pagkakataong ito ng Huaxia Good Voice, natalo ang kombinasyon ni Lixia Oxiao at Chuming, at nakuha ang kampeonato. Gantimpala sa misyon, a-unlock ang lahat ng instrumento. Sopistikadong kasanayan. Pero hindi naman imposible. Sige, ipakita mo na. Wala namang masama dito. Nakatulong ako dito. Totoo ba? Yining, talaga bang handa kang makisali sa akin? Bilang si Ye. Dahil napagpasyahan na nating ibigay kay Yao Yao ang pinakamagandang buhay, kaya wala na akong dahilan para itago ito. At saka, may mga lumang utang na panahon na para ayusin. Ang ganda, may tulong mula sa Diyos. Siguradong mananalo tayo sa pagkakataong ito. Tara, mag-toast tayo. Yo! Ito ba ang bagong kampiyon? Si Jiang de Tianhao. Bakit? Walang makitang male singer na makakasama sa'yo. Kaya't napilitang isama si Iyo para magpakalasing. Ganon din. Ngayon, medyo kilala na sa industriya. Ang mga lalaking mga awit ay alam na makipag-away sa akin, si Lixia Oxiao. Wala kang magandang kalalabasan. Sino ang magtangkang tanggapin ang gulo mo? Si Oxiao, ito ba ang tinutukoy mong asawa mong laging marunong magluto? Parang ordinary lang naman siya. Paano nakapasok ang ganitong tao? Sa ganitong mataas na klase ng restaurant, talagang binababa niya ang antas dito. Lixia Oxiao, anong mata ang nakita mo? Wala na akong katulong. Sasabihin ko ng totoo. Nakapili na ako ng katulong ko. At saka, ang katulong ko mas magaling kaysa sayo. Sa tinatawag na ginto ng mga awit, mas mahusay ng libong beses. Ng milyong beses. Jane Bass, hindi ka matatakot sa hangin at masisiraan ka ng dila. Sa mundong ito, maliban sa ilang mga retiradong matataas na hari, sino ang may lakas ng loob na sabihing mas magaling ako? Hindi mo naman tinutukoy itong si Yening na marunong lang magluto, di ba? Kung ganon, pinapayuhan kita na umatras na. Kung hindi, mapapahiya ka sa harapan ng buong bansa. Lixia Oxiao, ang taas ng tiwala mo. Kita-kits tayo sa laban. Sana hindi ka masyadong nahihirapan kapag natalo ka. Huwag masyadong pangit. Tara na. Walang kaalam-alam. Xiao Xiao. Huwag kang makipagtalo sa kanila. Yung si Jiang Han tiyak na walang makikita. Nagmamalaki lang. Kapag dumating ang finals, gagamitin ko ang aking mataas na boses para durugin silang lahat. Tama. Noong nakaraan natalo ako. Pero sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ako matatalo. Maliwanag na magpapasabog na ang direktor. Anong magpapasabog? Nababahala na. Malapit nang sumabog ang studio. Si Jiang Han yun. Yung listahan ng mga guest na tumulong sa kanta. Yung nagsusulat ng 10 taon sa Jiangnan. Yung misteryosong master na nakikinig kay Ye. Siya ay personal na lalabas sa entablado ngayon. Sinasabi mo ba ang tungkol sa hindi pa nakikitang sinye? Tama iyon. Nakapirma na ang kontrata. Ito ang unang paglabas ni Tingye sa entablado. Napakabuti, talagang pabor sa akin ang langit. Sabihin sa lahat ng mga departamento ng promosyon. Punuin mo ang lahat ng mga channel. Ang pamagat ay, Misteryosong Diyos, pagsisimula ni Ye. Malapit nang ipakita ang tunay na anyo. Gagawin kong napakataas ng rating ng programa. Mabilis. CJ. Good Aunt Layang Guangming pumasok sa live stream. Mga pamilya, ito ang serye ng buhay. Si Lord Ye ay lalabas na. Good Aunt Layang Guangming pumasok sa live stream. Naririnig na si Lord Ye ay lalabas na 25, naghihingalo na isda, Jiang Hanyu.
Pumasok sa live stream, si Kian early summer ay naglalahok sa live para mapakinggan si E. Kahit na nakikipagsapalaran, isa ring paraan ng buhay, saksi sa kasaysayan. Kahit na nakikipagsapalaran, kailangan talaga manatili sa harap ng Sifi ngayong gabi. Shui Nianhua, ang galing. Shui, kailangan niyang manatili sa harap ng Sifi ngayong gabi. Si Lord Yi ay lalabas na. Bitch Qiangang muli, nagliliwanag na papasok, 29 YE. Naririnig na si Lord Yi ay lalabas na. 13 DC, ang asawa ko ay dumating na, mag-shake ang entertainment industry. Anim si Bichen Qiangang muli ay kumikislap na pumasok 13 ang mukha ni Jiang Han ay sobrang laki 24 lumang pag-ibig ng peninsula, makinig kay E, makinig kay E. Sobrang laki ng mukha ni Jiang Han, magandang tao, ang saya. 1-0 si Zimo Hongshen ay sumali sa live stream. Magandang tao, nakapag-imbita ng ganitong malaking tao. Si Qian Changyu ay dumating sa pamamagitan ng Anchor Square. 1-0 si Zimo Hongshen ay sumali sa live stream. 120 talagang nakapag-imbita ng ganitong malaking tao. 1-0 di makalimutan ang pagnanasa, naku, mawawasak na ang filter. 1-0 si Zimo Hongshen ay sumali sa live stream. 1-0 talagang nakapag-imbita ng ganitong malaking tao. Siksya mo, ang pagnanasa ay unti-unting lumalamig, dapat ay gwapo siya. Sumpa. Si Jiang Han ay talagang nakaimbita kay Ting Ye. Ngayon, ang opinyon ng publiko ay nakatuon na sa kanya kung talagang magtatagumpay siya sa pagkanta. Xiao. Parang masyado kang sensitibo. Marami na akong nakita ng mga online singer. Kadalasan, nasa recording studio lang sila. Umaasa sa tuning para mabuhay. Kapag nasa harap ka na ng ilang libong tao, yung mga ilaw at entablado pa lang, pwede na siyang matakot at mapaihi sa pantalon. Pero pagdating sa kakayahan niyang lumikha, iba ang paggawa ng kanta, at iba ang pagkanta. Kung pag-uusapan ang karanasan sa entablado, ako ang sikat at premyadong mga awit. Tungkol sa kakayahan sa pagkanta, ako ang kinikilalang may bakal na boses. Isang tao na naglakas loob lamang sa likod ng keyboard. Isang keyboard warrior. Anong mayroon ka para ikumpara sa akin? Huwag kang mag-alala ngayong gabi. Ito ang kanyang gabi ng pagkakakita sa liwanag. Tama ka. Ngayong gabi, papayagan natin silang masira ang kanilang pangalan at reputasyon. Hangarin. Malugod namin kayong tinatanggap. Sa Huaxia Good Voice. Sa Grand Finals, Good Girl Guang Liang ay pumasok sa live stream. Ngayong gabi, ang kabuang bilang ng mga nanonood. Good Girl Guang Liang ay pumasok sa live stream. Ang kabuang bilang ng mga nanonood ngayong gabi, ang alaala ay naging sugat, dumaan sa live plaza. Isa magandang dalaga, sumali sa live stream. Naalala ang kabuang bilang ng mga tao sa live stream ngayong gabi, 24. Ikaw ang aking pinakabagong pag-ibig, dumating na ba si E? Isa magandang dalaga, sumali sa live stream. 24. Ikaw ang aking. Nakalagpas na ng 50 milyon. 19. Autumn Moon, Spring Flower, nasaan si E? Isa magandang dalaga, sumali sa live stream. 19. Autumn Moon, Spring Flower, nakalagpas na ng 50 milyon. 25. Uhaw na isda, Jiang Han, Astig. Isa magandang dalaga, sumali sa live stream. Si Qian Yan ay umaasa na tayo ay magkasama. Ang pagsasama, isa ring uri ng buhay, Chuming. Ang pagsasama, isa ring uri ng nagbibigay sa atin ng pag-asa. Water Years, Lixiao. Si Bichen Qiangang muli ay nagningning na pumasok. Water Years, sabay-sabay tayong umasa. 14 na. Entimes Island, ang digmaan ng mga Diyos. 6. Si Bichen Qiangang muli ay nagningning na pumasok. 14 na. Entimes Island, ang kapanganakan ng hari ng awit. Si Chuxia ay hindi natutulog, nakatutok sa host. Si Bichen Qiangang muli ay nagningning na pumasok. Si Chuxia ay hindi natutulog, nakatutok sa host. Ang kapanganakan ng hari ng awit. 20. Yufu 11, stop, saksi sa kasaysayan. Lumabas na ang Mingli mula sa Bichen Qiangang, nagniningning. 13 Chazai, dumating na ang asawa ko, mag-shake ang entertainment sa loob. 24 lumang pag-ibig sa peninsula, pakinggan si E, pakinggan si E. 24 lumang pag-ibig sa peninsula, pakinggan si E, pakinggan si E. 36 malamig na panahon, wow. 1-0 Zimo Red Dust sumali sa live stream. 36 malamig na panahon, wow, ang ganda ng batang ito ampersand, ang curious ko talaga. 8.6 1430 16 na 30. Yo! Ito na ang sinasabing Great Goji. Paano? Sobrang pangit, hindi makaharap sa tao. Kailangan pang magsuot ng maskara para magpanggap. Ang katawan na ito. Bakit parang katulad ng lalaki ni Yening? Impossible. Yung tao ni Yening, walang tono. Laging umiikot sa paligid ng kalan. Paano maaaring magkaroon ng ganitong malamig na aura? Tiyak na nag-iisip lang ako ng labis. Narinig ko si Ginoong Ye, tama ba? Talagang humahanga ako sa iyong tapang. Hindi mo nga maipakita ang mukha mo. Pero nandito ka sa ganitong pambansang live na entablado. Kung sakaling magkamali mamaya, ang maskarang ito ay hindi kayang itago ang iyong kahihiyan. Tanging ang mga taong walang tiwala sa sarili. Ang mag-iingay na parang aso bago ang laban. Sino ang tinutukoy mong aso? Tanggapin natin sila ng masiglang palakpakan. Ipinapakilala ang unang grupo ng mga kalaho. Lixiao Chuming. Palakpakan natin. Yan tingnan natin. Hintayin mong matapos akong kumanta. Wala kayong lakas ng loob na umakyat sa entablado. Kahit sino ka man, pagkatapos ng gabi na ito, ikaw ay magiging isang biro. Tara na.
Perpekto, walang mali. Siguro ito na ang pinakamahusay kong pagtatanghal sa buong buhay ko. Ito na siguro ang pinakaastig na performance ko. Sigurado na ang panalo natin. Magpapasalamat tayo sa mga hurado para sa kanilang opinyon. Lik Xiaoxiao at Chuming. Kayo dalawang magaling sa pagkanta. Walang duda. Napakahusay ng teknik. Nakabibighaning mataas na tono rin. Ngunit ang pakiramdam ko sa kantang ito ay puro mataas na tono. Ngunit nalimutan ang pagsasakatawan ng emosyon ng kanta. Pagkatapos kong makinig, pagod na pagod ako. Pero hindi nakaka-inspire. Kaya sa round na ito, maaari lang akong magbigay ng 8.5. 8.5. Paano naman? Sang-ayon ako sa opinyon ni Deyu. Yung arrangement ng kanta na ito, masyadong luma na. Parang ganoon noong 10 taon na ang nakalipas. Mga gawa na gawa sa linya ng produksyon. Kayo naman, talagang maganda ang pagtutulungan ninyo. Pero, nawawala ang sigla ng pagkakabuo. Kung pang-aliw lang ang opening show. Sobra ang kasiyahan. Hindi sapat ang alaala. Maaari ko lamang bigyan ng 9 na puntos. Zinyan, narinig mo ba siye, ang mga alaala ay naging sugat at dumating sa pamamagitan ng live streaming plaza. Ang mga alaala ay naging sugat at dumating sa pamamagitan ng live streaming plaza 24 ikaw ang aking pinakabagong pag-ibig, dumating na ba siye? 24 ikaw ang aking pinakabagong pag-ibig, dumating na ba siye? 19 Autumn Moon Spring Flowers, hindi naman, di ba? 19 Autumn Moon Spring Flowers, hindi naman, di ba? 25 Uhaw na isda, Si Kian Chuxia ay dumating sa pamamagitan ng live streaming plaza. Ang pag-iral ay isang uri ng buhay. Dati ba hindi basta-basta kumanta si Chuming ng 10.5? Ang pag-iral ay isang uri ng buhay. Dati ba hindi basta-basta kumanta si Chuming ng 10.5? Xuan Hua, ano bang nangyayari kay Lik Xiaoxiao kamakailan? Sham Water Year, Lik Xiaoxiao, anong nangyayari sa iyo kamakailan? 14 na End of the World Island, wala namang kwenta. 14 na End of the World Island, wala namang kwenta. Early Summer Sleepless, nakatutok sa host. 13 TSI, tama ang sinabi ng mga hurado. Yung kanina, sumakit ang ulo ko. 24 Peninsula Old Love, pakinggan si E, pakinggan si E. 24 Peninsula Old Love, pakinggan si E, pakinggan si E. 36 Cool Time, talagang hindi maganda. 36 Cool Time, talagang hindi maganda. Beauty Prototype, karaniwan lang. Shallow Singing Butterfly Dance ay dumating sa host square. 20 Bubble, pakinggan si E, pakinggan si E. 1-0 di malimutan ang pagkamis, salamat sa nakaraang tao. Okay, nagsimula na, bumagsak. Late Summer, pagkamis sa unang lamig, bumalik si Chuming. Late Summer, unang pagkamis, salamat sa nakaraang tao. Bubble Eyes, anong silbi ng gwapo? 20 isang tao lang ang pumunta. Ang galing ng performer 34 nakakatuwa, hindi ko narinig, nakaka-inspire. 34 nakakatuwa ang galing ng performer, 18 alaala na may amoy mint, naririnig ko si E. Parang mga lolo't lola na ito, bingi ba? Yung high note ko kanina, perpekto. Naintindihan niyo ba ang pagpapahalaga? Tara na. Kahit hindi ito perfect score, pero ang average ay 8.75. Para sa aming mga profesional na mga awit. Maaaring ito ay isang pagkakamali. Pero para sa inyo, mga online na mga awit, at mga nalimot na bituin, ito ay isang taas na mahirap abutin para sa inyo. Tama, mataas ang mga inaasahan ng mga hurado sa atin. Ipinapakita nitong respeto nila sa atin. Tungkol sa iyo, Sinye, di ba? Sinasabi ko pa rin sa iyo, mabilis na magkunwaring may sakit at umatras. Kung hindi, baka hindi ka pa makakuha ng 8 puntos. Ipapahiya na tayo hanggang sa bahay ng lola mo. Mataas ba ang 8.75? Akala ko nakuha nyo ang perfect score. Sobrang ingay niyo dito. Buksan niyo ang mga mata niyo at tingnan ng maigi. Kung ano talaga ang totoong God level na eksena. Amin na ang pagkakataon natin. Nagsasabi ng kung ano-ano. Tingnan natin kung anong gagawin niyo mamaya. Salamat sa dalawang kalahok, sa kanilang kahangahangang pagganap. Ngayon, magpapasalamat tayo. Sa mainit na palakpak, inaanyayahan namin ngayon ang pinakakapansin-pansin na grupo ngayong gabi. Reyna ng musika Jayang Han, at ang misteryosong music producer na si Tingye. Sila ay magdadala sa atin ng isang ganap na bagong orihinal na kanta na Maling Pag-ibig. Palakpakan natin. Ganitong resonansya. Ganitong kontrol sa boses.
Ito ay isang online singer na antas na maabot. Hindi na niya kailangan pang ayusin ang boses. Bakit ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan at may lakas? Ang ganitong antas ng impluwensya ay hindi ko kayang gawin. Isa magandang dalaga ay sumali sa livestream. Magandang araw, gulay ang guangmang pumasok sa livestream. Jiyu Anzinyan, tumayo tayong lahat, ang alaala ay naging sugat, dinala sa pamamagitan ng live broadcast plaza. Magandang araw, gulay ang guangmang pumasok sa livestream. Ang alaala ay naging sugat, dinala sa pamamagitan ng live broadcast plaza. 24 ikaw ang pinakabagong mahal ko, malakas sa unahan. Magandang araw, gulay ang guangmang pumasok sa livestream. 24 ikaw ang pinakabagong mahal ko, malakas sa unahan, 19 Puyo Chonhua, hindi ba? Magandang araw, gulay ang guangmang pumasok sa livestream. 25 uhaw na isda, ang lakas naman, Kenchuksya ay pumasok sa live broadcast plaza. Magandang araw, gulay ang guangmang pumasok sa livestream. Kenchuksya ay pumasok sa live broadcast plaza. Kalat, isa ring paraan ng buhay, nakaluhod na, totoong nakaluhod na. Kalagarin, isa ring paraan ng buhay, nakaluhod na, totoong nakaluhod na, Shuinyan Hua, pakinggan si Ikyang, ako. 06 Bichen gang muli, nagpakitang gilas. Shuinyan Hua, pakinggan si Ikyang, ako ay sumusuko. 14 na Muro Island, wow. Bichen gang muli, nagpakitang gilas. 14 na Muro Island, wow. Chuksya na hindi makatulog, follow sa host. 06 si Bichen hanggang muli ay nagpakita ng maliwanag 13 sa Azhay. Pakinggan si 24 lumang pag-ibig ng peninsula. Pakinggan si pakinggan si 24 lumang pag-ibig ng peninsula. Pakinggan si pakinggan si 36 malamig na panahon, walang masabi, ang ganda pakinggan. 10 si Zimo Hongmo ay sumali sa livestream. Magandang tao ang person, kahanga-hanga. Si Qianchang Daibu ay dumating mula sa Anchor Square. 10 si Zimo Hongshen ay sumali sa livestream, si Qianchang Diwu ay dumating sa pamamagitan ng Anchor Square 20 magbula ng bula, pakinggan si pakinggan si 10 si Zimo Hongshen ay sumali sa livestream, 10 di malimutan ang pangulila, nakatayo ako, totoong nakatayo ako, taglagas, ang pangulila ay nagsisimula ng lumamig, si ay dapat nagwapo. 10 si Zimo Hongshen ay sumali sa livestream, taglagas, ang pangulila ay nagsisimula ng lumamig, si ay dapat nagwapo, bula ng yelo, gwapo talaga. 10 si Zimo Hongmo ay sumali sa livestream, 20 nag-iisang pagsasakatuparan ng mundo, ay nagbahagi ng livestream na ito, 34 cute na dede. Ito ba ang kakayahan ng Diyos na si 10 si Zimo Hongshen ay sumali sa livestream, 18 ang mga alaala, ay maihalimuyak ng mint, pakinggan si Cat Girl, si Jayang Handin. 10 si Zimo Honging ay sumali sa livestream. Tip ng daliri ng damo, paano ito tingnan, 4 si Kianxiang at muli, pakinggan si Daxian Siyam si Banfen ay sumali sa livestream. Si Weke ay hindi maganda ngunit makata, ang pag-aayos ay naging Diyos. Si King Mei, talagang pakinggan si Siyam si Banfen ay sumali sa livestream. Si Yuan Fen, narito na, 36 si Mo Xiangsang, ang kantang ito ay sobrang nakakaiyak. Siyam si Banfen ay sumali sa livestream. 36 si Mo Xiangsang, ang kantang ito ay sobrang nakakaiyak. 27 si Yan Yu Jiangnan, pakinggan si Shen. Siyam si Banfen ay sumali sa livestream. Si King Ina nabasa ng ulan ay lasing sa mundong ito, ang ganda ng tunog, si Yuan ni Anhao, matagal nang nag-refresh. Siyam si Banfen ay sumali sa livestream. Si Yuan ni Anhao, matagal nang nag-refresh. 1-0 si King Ting Siamo, ang ganda ng epekto. Siyam si Banfen ay sumali sa livestream. Si Boking, ito ay walang kapantay. Si King Shawan Zhuang ay dumating mula sa plaza ng host. Sobrang nakakagulat. Tiyak na ito ang magandang tunog ng China. Mula nang magsimula ang palabas. Ito ang pinakamasakit na nakakaantig na entablado. Mga dalawang tao, pakiusap, huminto muna. Mga hurado. Ngayon ay nakatayo na sila at pumapalakpak. Naniniwala ako na sa ngayon. Anumang salita ay magiging walang kabuluhan. At ito ang kantang ito. Pag-ibig na tumatama sa puso, mali. Gaano kaya kalaki ang makukuha nitong puntos? Malapit nang ibunyag ang marka. Panoorin sa malaking screen. Lixia Oxiao, Shuming na grupo. Puntos ay puno. Dapat ay perfect score. Kanina, ang kantang Maling Pag-ibig, ay narinig kong may tunog ng pagbasag ng puso. Ngunit sa huli, naramdaman ko, ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Pakinggan mo, Ginoong Ye. May kwento ang iyong tinig. Sa iyong awit, may kaluluwa. Ito ang tunay na musika. At hindi lamang isang palabas ng galing. Ha ha ha. Sang-ayon ako dito. Sa inyong mga awit. Nakalimutan ko na. Ito ay isang laban. Pakiramdam ko, parang nakapanood ako ng isang obra maestra. Makinig kay Ye.
Ikaw ay isang yaman sa mundo ng musika ng Chino. Ang perfect score. Tama lang ang nararapat. Ang galing-galing. 10 sa 10. 10 sa 10 talaga. Ano? Paano ito posible? Baka nababaliw na ang mga hurado. O baka may mga sabuatan sa programa. Natalo. Talagang natalo ako. Natalo na nga ako kay Jayang Han. Ngunit natalo pa ako dito, na kahit mukha ay di makapagpakita. Isang online singer. Ipinahayag ko, ang grand champion ng Huaxia Good Voice ay, pakinggan si Ye, Jayang Han na grupo. Nagawa natin ito. Kampiyon. Sa sandaling ito, naniniwala ako na ang mga kaibigan dito sa venue, at ang bilyong kaibigan sa harap ng screen, ay mas nag-aalala hindi lamang tungkol sa kampiyon. May isa pang bagay. Iyon ay, narinig ko siguro sa kanyang pagsasalita bago ang laban, na binanggit, kung sakaling makuha namin ang kampyonato, na ito, ikaw ay, alisin mo ang iyong mahiwagang belo, ipakita sa lahat ng mga kaibigan, ang iyong tunay na anyo. Ngayon, panahon na. Ipakita, ipakita, ipakita. Wow, darating na ito sa wakas. Saksi sa makasaysayang sandali. Sino kaya ito? Isa bang sikat na tao na nagretiro? Bilisan mo na. Naiinip na ako. Bakit? Bakit ako ganito ka-nervous? Grabe, ang gwapo. Ang ganda niya, at ang aura niya. Talagang siya ang master sa pagsusulat ng malungkot na kantang pang-emosyon. Pero siya ang bida sa drama ni Idol. Sa 3 minuto, gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa lalaking ito. Lahat ng detalye. Sobrang perpekto. Nagsimula sa talento, nahulog sa itsura. Hindi ko akalain na gwapo siya. Yining, nagkamali ka ba? Isa lang siyang walang boses na. Walang silbi. Siya ay isang tamad na walang ibang alam gawin kundi magluto. Paano pwedeng mangyari yun? Paano siya nagkaroon ng paraang pang-espiritu sa pagkanta? Atik Xiao-Xiao, ito ba ang iyong ex-husband? Hindi mo ba sinabi na siya ay isang simpleng tao lang? Bakit ganito kalakas ang kanyang aura? Talagang nakakagulat. Makinig kay Guru Ye, ang inyong tunay na anyo. Talagang kahanga-hanga. Kaya, mangyaring ipakilala ang inyong sarili sa lahat ng mga kaibigan. Magandang araw sa lahat. Ako si Xinye. Siyempre, may isa pa akong pangalan. Yining. Nagmimiti ba ako? Yining. Medyo pamilyar ang pangalang ito ah. Naku, naalala ko na. Ito ba si Lixia Oxiao? Yung ex-husband niya. Si Lixia Oxiao ba ay bulag? Bakit hindi niya pinapansin ang ganitong kagandang mukha? At may talent na asawa. Paano kaya kinakanta ang mali ang pag-ibig ng napaka? Sakit sa puso. Akala ko ay karanasan talaga. Si Lixia Oxiao, talagang nararapat sa kanya ito. Binabati kita, host. Pangwakas na misyon. Sa ngalan ni Xinye, manalo at magpakilala. Nagawa na ng maayos. Gantimpala ng misyon. Lahat ng instrumento. Sopistikadong kasanayan. Kasama ang lahat ng instrumento mula sa nakaraan at kasalukuyan. Ipinagkakaloob na. Kaalaman sa lahat ng instrumento. Ngayon, ako. Isang tao ay isang banda. Nangungunang simponikong orkestra. Yining. Talagang maraming salamat sa iyo. Kung hindi ka handang bumalik. Hindi dahil sa iyong kantang maling pag-ibig. Siguradong hindi ako mananalo ngayong gabi. Lixia Oxiao at Chuming. Lixia Oxiao at Chuming. Ikaw ang nagtagumpay sa akin. At ikaw din ang nagligtas sa akin. Karera. Jayang Han. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Magandang kanta. Kailangan din ng magandang boses. Ang iyong mataas na tono ay tumatagos. Emosyonal na pagkakaunawaan ay hindi kayang tumbasan ng tao. Alam lang ang magpakitang gilas. Ito ay pagkakataong iyong nahawakan. Ang ginawa ko ay tinulungan lang kita. Sa kabila ng lahat, ngayon ay isang masayang araw. Ginuye. Pwede bang makipagkita? Tara, kumain tayo ng salu-salo. Alam ko ang isang magandang kainan. Natahimik at pribado. Kakabuk ko lang ng mesa. Tatay, gusto kong kumain ng masarap.
Yung pinili ni Kajayang. Tiyak na masarap. Sige na. Kaya ngayong gabi, hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. Tara na. Yining. Yining. Niloko mo ako. Lixiao-xiao. Pakiusap, magpakaseryoso ka. Bakit? Bakit ikaw ang nakikinig kay Ye? May ganun kakahusay na boses. Bakit mo ako itinago sa loob ng 5 taon? Bakit mo sinabi? Naging isang walang silbi. Kung noon pa man, ipinakita mo, ang mga kakayahan mo. Kami, marahil ay hindi na umabot sa puntong ito. Lixiao-xiao. Narinig ko ba si Ye? Ako ba ay walang silbi? Ngayon, bakit mo pa sinasabi ito? Ano ang kaugnayan nito? Noong una, ikaw, ang naghagis ng kasunduan sa diborsyo. Sa aking mukha, ikaw. Pinasisikip mo si Yao Yao sa pagpili. Ikaw rin. Sinasabi mong lumabas sa mundo mo. Lixiao-xiao. Ngayon mayroon na akong aking karera. Mayroon akong Yao Yao. May bago akong buhay. Ikaw ay isa lamang sa aking ex-asawa. Pakiusap sa susunod. Huwag mo na akong pipilitin. Hindi mo ba sinabi kanina na si Yening ay isang taong marunong lang magluto, na inutil? Hindi ba't sinabi mo na hindi siya karapat-dapat mag-alay ng sapatos sa'yo? Bakit? Nakita mo na siya ngayon. Nakinig kay Yeda siya. Nakita na nanalo siya ng championship. Gusto na namang lumapit. Lixiao-xiao. Dapat may prinsipyo sa buhay. Noong una, ikaw ang umiiwas sa mahihirap at humahanga sa mayayaman. Iniwan mo siya. Ngayon, nakatingin ka na parang nagmamadali kang lumapit. Hindi mo ba naiisip na nakakadiri? Nahihiya na ako para sa'yo. Nahihiya na ako para sa'yo. Yining, sa tingin mo ba kulang ang ibinigay kong pera sa'yo noon? Masyado bang kaunti? Nasaktan ang iyong dangal. Ngayon naiintindihan ko na. Napakatalino mo. Ako ang nagkamali noon. Nandito pa rin. Ang 5 milyon. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Magpakasal tayong muli. Ikaw si Xinye. Ako ang reyna. Matapos tayong magkasundo muli. Magkasama tayong malakas. Mas marami tayong kikitain. Yining, anong ibig mong sabihin? Lixiao-xiao, hindi mo ba akalain na para sa 5 milyong ito, parang aso akong nagsusumamo sa'yo? Napatawa mo ako. Lidation how? Hindi ka ba kamakailan? Nakafocus sa takbo ng merkado. O sabihin mo, sa tingin mo ba ang halaga ni Edasha ay kasing halaga lang ng repolyo? Alam mo ba, nagumastos ako ng ilang pera para bilhin ang kantang tapang. 2 milyon. At saka, ito ay kaibigan na presyo pa lang. Hindi kasama ang susunod na bahagi. 20 milyon. Unang kanta. Tama. Basta't gusto ni Yining, maaari siyang magsulat ng ilang linya ng liriko. Kumuni ng isang melodya, kahit na mga basurang hindi kailangan. Maraming tao sa labas, na may dalang seke at sabik na kumuha. Talaga kang bobo na babae sa mundo. Maliwanag na nasa paligid mo ang isang kayamanang walang halaga, na nagbabantay sa isang bundok ng ginto. Hindi maubo. Pero pinapabayaan mo lang na parang basura. Parang basura na tinatapakan mo lang. Hindi mo ba nakikita na nakakatawa ka? Yao Yao. Sumakay ka na. Ako ang nanay. Punta ka dito sa nanay. Hindi ka magandang ina. Masamang ina ka. Mabuti ang tatay. Mabuti si Tita Jayang. Bibili siya sa akin ng masarap na pagkain. At sasamahan akong mag-ensayo sa piano. Si Tita Jayang lang ang gusto ko. Masamang ina. Ayoko na rin sa'yo. Miss Lee. Tayo naman. Pupunta na kami sa isang salu-salo para sa tagumpay. Ito ay para lamang sa mga kampiyon na makadalo sa ganitong pagtitipon. Para sa'yo naman. Maingat mong alagaan ang iyong 500,000. Hindi. Hindi ito totoo. Si Yening ay akin. Ang pera ay akin. Ang karangalan ay dapat maging akin. Ano bang ginawa ko? Bakit hindi inayos ni Yening? Si Yening. Napaalis ko na siya. Pagod ka na ba? Ang mga nilutong pagkain ngayon ay lahat paborito mo, lalo na itong mga buto-buto. Sinasadya kong pinakuluan ito ng matagal. Subukan mo na.
Malambot at hindi nakakasawa. Medyo matamis na. Sa susunod, bawasan ang asukal. CJ, naiintindihan ko na. Sa susunod, tiyak na magbabago. Sobrang hirap ng trabaho nitong mga nakaraang araw. Medyo matigas na ang balikat ko. Pagkatapos kumain, masusulod kita ng maayos. Bakit pa naglalaban pa ang apoy sa akin? Yining, tama ba ako? Nasobra akong nagkamali. Ang galing ng hiwa mo, at ang tamang init. Ginger Queen, ang lalim ng pagtatago mo. Akala ko ang mga tulad ninyo, mga sikat na babae, ay hindi humahawak ng kahit anong trabaho. Ay naku, anong sikat na babae, anong hindi? Kapag inalis ko ang aking mataas na takong, hindi ba't isa rin akong ordinaryong tao? Ang pagkain mula sa delivery ay maraming mantika at asin, hindi ito malusog. Noon, para mapanatili ang aking katawan, ako mismo ang nagluluto. Habang nag-ensayo, natutunan ko na. Tingnan mo, mas kaakit-akit pa, kaysa sa isang 5-star chef. Mukhang ngayon, masarap ang aking pagkain. Hintayin mo. Masarap ang luto ng tita. Nandito na ang pagkain. Jayang Han, salamat sa pagod. Walang anuman. Masarap ba? Masarap, masarap. Sobrang sarap. Ang lutong pagkain ni Tia Jayang at ang lutong pagkain ni Papa ay parehong masarap. Basta't gusto ni Yao-Yao, ayos lang. Tia Jayang, ang galing-galing mo. Noong nasa bahay pa si nanay, hindi siya kailanman pumapasok sa kusina. Tuwing nagluluto si tatay, kapag sobrang abala na siya, nais niyang ipasa sa kanya ang isang plato. Lagi namang sumisigaw si nanay sa tatay niya. Sasabihin na may usok sa langis, masisira ang kanyang balat. Hindi pa siya nakakain ng lutong pagkain ng nanay. Kaya't ang tiyahin ay madalas na darating para magluto sa'yo, para makabawi sa mga hindi niya nakain. Ayos ba? Ayos. Salamat, Tia Jayang. Walang anuman. Kumain tayo ng sopas. Ay, Jayang Han, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Ginoong Ye, huwag ka nang magpakabait sa akin. Ikaw ang bida ngayong gabi. Yung trope ng kampyon, kalahati niyan ay dahil sa'yo. Kaya, dapat magpahinga ng maayos ang pangunahing nagtagumpay. Mag-enjoy sa serbisyo. Ngayong gabi, hayaan mo ako ang maglingkod sa'yo at kay Yao-Yao. Kain tayo. Hindi ba? Talaga akong nagkamali. Kung hindi ako umalis sa'yo noon, at hindi ako nabulag ng mga kapangyarihan, ang kaluwalhatian ngayon. Hindi kaya, nasa atin pareho. Ginoong Wang, ang late na. Lixiao-xiao. Ang presyo ng stock ng kumpanya, bumagsak ng 5%. Dahil sa iyong negatibong balita, hindi masaya ang board of directors. May ilan pang nagmungkahi na i-shelve ka. Ginoong Wang, huwag, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Lahat ito ay aksidente. Sapat na. Ayokong makinig ng mga palusot. Tanging resulta lang ang tinitingnan ko. Ngayon ay may isang huling pagkakataon. Nasa harap mo. Ng bansa Ziye, naghahanda ng isang programang may halaga. Malapit nang mag-umpisa ang huwak sa Golden Melody. Alam mo dapat ang halaga ng programang ito. Kanino ang gawa? Sa entablado na ito, ang makuha ang gintong awit ng taon. Sino man ang makakuha nito ay kinikilala bilang unang pang-internasyonal gintong awit ng Sina. Ito ang pangarap ng lahat ng mga mang-aawit. Sa katunayan, tama. Nagpasya ang kumpanya. Nasubukan ka ulit para sa kompetisyong ito. Hindi ako nag-atubiling gumastos ng malaki para makuha ang isang batikang artista. Si Ginoong Lin ay bumalik para sa iyo. Nakaangkop na mga awitin para sa kompetisyon. Ginoong Lin, sinasabi mo yung nagsulat ng napakaraming klasikal na kanta. Ginoong Lin. Lixiao-xiao. Ito na ang huli mong pagkakataon. Hawakan mo ang mga liriko ni Ginoong Lin. Kung hindi mo pa kayang talunin, yung tinatawag na tingye. Di, umalis ka na lang. Sa buhay na ito, huwag mo nang asahang makapasok sa industriya ng aliwan. Naintindihan mo ba? Ayos, Ginoong Wang. Huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na ibabalik ko ang lahat ng nawala sa akin.
Ginoong Lin. Siya ang matatag na haligi ng industriya ng musika. Sa usaping karanasan, boses at background. Saan ako kulang kumpara sa kanya, na umakyat sa taas sa pamamagitan ng ingay? Jayang Han, ninakaw mo ang sa akin talaga. Na lalaki at karangalan. Sa pagkakataong ito, sa huwak sa Golden Melody. Kailangan kong ipakita, sa harap ng lahat ng tao. Ipaapak sa iyong mga paa. Para ipakita ang iyong tunay na anyo. Yining, sa pagkakataong ito, may isa pa akong bagay. Na nais kong humingi ng tulong sa iyo. Alaynan, ano nang nangyari? Sa ilang araw, magsisimula na ang huwak sa Golden Melody. Alam mo naman ang halaga ng programang ito. Alam mo na rin, kahit na mayroon akong ilang mga sikat na kanta. Maging sa pagkakataong ito, nanalo ako ng championship sa The Voice. Ngunit sa industriya, sa mga mata ng mga matatandang tao, ako'y nananatiling, isang maliit na bituin na umaasa lamang sa popularidad. Kulang ako ng isang tunay na makabuluhang obra, na makapagbibigay sa akin ng lakas ng loob, upang makuha ang taunang gawad ng pinakamahusay na awit, direktang gawa ng pagkilala. Narinig ko na si Lixia Oxiao sa pagkakataong ito, ay nag-invest ng malaki, at tinawag si Ginoong Lin mula sa kanyang pagretiro. Siyang tunay na dalubhasa sa mga tula. Ang laban na ito, ay hindi madali. Ay naku, akala ko ay may malaking bagay. Gusto ng Gold Record Award. Gusto ng isang obra. Nasa akin ito. Talaga, may inspirasyon ka na, kahit na si Lin ay isang dalubhasa. Ngunit ang estilo niya noong kanyang panahon, hindi ito laging angkop sa kasalukuyang merkado, at hindi rin siguro para sa'yo. Dahil maglalaban tayo. Kaya, gagawin natin ang kakaiba. Gagawin kitang isang awit, na sapat upang gumuho ang buong industriya ng musika sa China. Nandito ka. Hindi na ako matatakot sa kahit ano. Naghihintay lang ako. Hintayin kong dalhin ako ng Diyos sa langit. Masaya ang pagtutulungan natin. Mei Han, natanggap ang cake. Jayang Han, love mistaken. Nabagsak ang reputasyon ni Lixia Oxiao. Tumingala si Jayang Han at tumawa ng malakas kay Yening. Kasabay si Han at Yening sa likod ng entablado. Nabulag. Lahat ba ng netizens ay bulag? Hindi ba ako mas mababa kay Jayang Han? Nakalock pa rin. Ano ba si Jayang Han? Sa kasalukuyan, ang mga odds ng pagkapanalo ng mga sikat na awitin ng Huaxia ay nailabas na. Si Jayang Han at ang grupong Tingye ay nangunguna ng malayo, samantalang ang dating reyna na si Lixia Oxiao ay may suporta. Itong mga walang paninindigan. Alam ba nila kung ano ang tinatawag na top tier? Ngayon, mas matindi ang mga pang-aalipusta nyo sa akin. Kapag nakuha ko ang kampyonato, mas masakit ang sapantahan nyo. Tungkol sa mga chismis. Alam ko kung anong klaseng tao si Ening. Siyang pinakaalam ko. Magkasama kami ng 5 taon. Sobrang sumusunod siya sa akin. Malapit na siya kay Jayang Han ngayon. Sadyang ipinapakita lang niya sa akin. Nagalit siya sa akin. Nagalit siya dahil iniwan ko siya noon. Ginagawa niya ito para makuha ang aking atensyon. Nagsiselos siya. Yining, kung gusto mong maglaro, sasamahan kita hanggang dulo. Basta nandito ako sa mga sikat na awit ng China. Gagamitin ko ang aking lakas para talunin si Jayang Han. Patutunayan kong ako ang pinakamatingkad na reyna ng musika. Sa oras na iyon, maiintindihan mo. Ang mga ligaw na bulaklak sa tabi ng daan, hindi ka talaga karapat-dapat sa kanya. Babalik ka pa rin sa dati. Na parang dati. Dahil ako lang. Ang tunay na reyna. Ginoong Ye, kakatapos lang magpawis. Medyo malamig ang hangin. Pahiram ng braso mo. Tama lang ang ginawa mo sa court kanina. Hindi ka ba sobrang fierce? Bakit? Ngayon, malamig na. Paano naman kasi? Sa court. Magkalaban tayo. Sa pribado. Ako lang. Ang maliit na babae na kailangan ng alaga. Jayang Han, walang hiya ka ba? Sa harap ng maraming tao, nag-aaway pa kayo. Anong klase ng asal yan? Lixia Oxiao, anong ginagawa mong kabaliwan? Ako ang nagkakabaliw. Yining. Inuudyok ka niya. Paano ko papayagan na? Itong babae na hindi klaro ang ugali ay makipag-ugnayan sa'yo. Tao lang. Lixia Oxiao, baka may sakit ka sa ulo. Alam mo namang siya ang dating asawa mo. Single siya, single din ako. Maaari kong hawakan ang kamay niya. Maaari kong yakapin siya. O kahit halikan siya. Libre ang lahat ng iyon sa akin. Anong karapatan mong pigilan ako? Ikaw.
Sa isang araw na mag-asawa, 100 araw na pasasalamat. Si Yening sa akin. Tiyak na may nararamdaman pa rin siya. Siguro ikaw ang hindi mapakawalan siya. Damdamin. Nung nagdiborsyo kayo, nagsabi ka ba tungkol sa damdamin? Nang pinalayas mo siya sa bahay, nagsalita ka ba tungkol sa damdamin? Ngayon, tingnan mo, umangat na siya. Ngayon ka palang nagsasalita tungkol sa damdamin. Lixiao-xiao. Ang damdamin mo talaga ay may presyo. Tumingin ka sa tao ayon sa kanilang estado. Si Yening ay nasa ilalim ko na ngayon. Tungkol sa iyo, doon ka na lang sa kung saan ka komportable. Yening, alis na tayo. Huwag pansinin ang baliw na ito. CJ, aalis na tayo. Hindi ba't si Lixiao-xiao iyon? Bakit parang isang masungit na babae? Sila na si Jiang Han at Yu, di ba? Sobrang sweet. Mukhang si Lixiao-xiao ay nagsisisi at gustong bumalik. Pero, tinanggihan siya. Tara. Jiang Han. Jiang Han. Yining. Kapag dumating ang araw ng mga sikat na awit ng Huaxia, siguradong ibabalik ko ang lahat ng sa akin. Maghintay kayo sa akin. Jiang Han, hindi ka pa ba sumusuko? Matibay din ang loob mo ah. Bakit naman ako susuko? Dapat sumuko. Hindi ba yung palaging natatalo? Tigilan mo yung pagyayabang mo. Yung 2 beses dati pinagbigyan lang kita. Maswerte ka lang. Pero iba ito ngayon. Dito sa Huaxia Golden Melody. Isang entablado na nakabase sa lakas ng talento. May sariling gawa ni Lolo Lin ang Sheng Shi ni Shang. Anong meron kang maipagkukumpara sa akin? Lixiao-xiao. Gusto ko sanang itanong. Bakit hindi pa namamaga ang mukha mo? Bakit hindi ka natututo? Palagi na lang pinapakita ang mukha mo. May tendency ka bang magpaapi? Ikaw. Jiang Han. Hintayin mo ako. Kayo lahat. Maligayang pagdating sa taunang paligsahan. Sa Grand Finals ng mga pinakamatataas na awitin ng China. Ngayon gabi, ating masisilayan ang pagkabuo ng isang bagong hari at reyna ng kanta. Magbigay tayo ng mainit na palakpak. Para sa unang kalahok, siya ay magdadala sa atin ng isang dakilang makata na si Lin ang kanyang huling obra na matingkad na bituin. Palakpakan po natin. Si Yining, hintayin niyo akong matapos ang kantang matingkad na bituin. 0-0-8-11-30 hintayin niyo akong matapos ang kantang matingkad na bituin. 0-0-8-30 lahat ay susunod sa akin. Sa oras na iyon, tiyak na ikaw ay mahuhulog sa aking alindog sa entablado. Magsisisi ka na iniwan mo ako. Iiyak ka at hihilingin sa akin na ibalik ka sa aking liwanag. Wow, Papa. Ang ganda ng pagkanta ni Mama. Kaya bang manalo ni Auntie Jiang? Yung kanta niya kanina. Ang hirap ng arrangement. 0-0-8-11-30 sobrang nangingibabaw ang mga instrumento. Nakatakip sa boses ng tao. At saka narinig mo yung paglipat ng tono kanina. Sa bahagi ng mataas na boses, malinaw ang pagbabago ng boses. Upang makamit ang marangyang mataas na tono. Isinakripisyo ang kayamanan ng tunog. Mukhang napakamasakit sa tenga. Ito ang tinatawag na maingay. At ang huling linya, magpakatatag. Ganap sa lalamunan. At hindi sa tiyan. Para lang sa pagpapakita ng galing. Walang damdamin. Alam mo ba? Napakaganda. Salamat kay Lixiao-xiao. Salamat kay Lixiao-xiao. Para sa atin ang kantang ito. Mahalagang liwanag. Susunod. Inaanyayahan ang mga hurado na magbigay ng komento at puntos. Napakataas ng antas ng kantang ito. Naabot mo ang ganitong antas. Patunay ng iyong kakayahan. Ngunit, kamakailan lang ang paglipat ng tunay at peking boses sa chorus. Medyo may kalakasan. Marahil, masyado niyang gustong ipakita ang lakas. Sa halip ay nawala ang ilang ganda. Bibigyan ko ito ng 9. Sang-ayon ako. Ang kantang ito ay napakamahusay. Pero, medyo masyadong puno na. Lugar ng aktibidad, Wushanju Zero Gravity Hall. Lugar ng aktibidad, Wushanju Zero Gravity Hall, parang nakakapagod pakinggan. Wushanju Zero Gravity Hall, parang nakakapagod pakinggan. Wushanju Zero Gravity Hall, medyo nakakapagod. Oras ng aktibidad, 8:30-16:30. Lugar, Wushanju, lalo na yung huling mong linya na parang teatro. Malinaw mong mararamdaman ang iyong boses. Ito ay masyadong nakatali. Hindi sapat ang pagiging maluwag.
Kasanayan. Ito ay para sa emosyonal na pagpapahayag. Huwag kang kumanta lang para kumanta. Binibigyan ko rin ng 10 puntos. Lixiao-xiao. Puntos ni Lixiao-xiao, estudyante. Hakuna. Wow, Papa. Tama ka talaga. Ang galing mo. Mas magaling ka pa sa mga hurado. Siyempre naman, ang tatay mo ay isang Diyos. Kapag andito siya, alam ko na hindi ako maguguluhan. Magandang palabas, nasa likod pa ang tunay na saya. Yining, nakita mo ba? Ito ang aking kakayahan. 200 na puntos. Hindi ako naniniwala na nakita mo. Ang pagtatanghal kanina ay hindi ka man lang naantig. Sigurado akong nahulog ka na sa akin ngayon. Nagsisisi ka na sa iyong desisyon noon. Naiwanan ang reyna ng entablado na ito. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin ng may paghanga. Ikaw na. Suportahan ka namin. Go. Bundok 0-0-8-11-30. Hindi niya ako tiningnan. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Nagsusumikap akong kumanta sa entablado. Nakakuha ako ng 9 na puntos. Pero siya ay nakikipaglandian sa babae sa ibaba. Nagbibiruan sila. Yining, ang sakit ng puso mo. Pinapahiya mo ako. Salamat kay Lixiao-xiao sa magaling niyang pag-awit. Susunod. Ipapakita natin ang mainit na palakpakan. Ipinakikilala ang susunod. Kandidato sa kompetisyon. Jiang Han. Magdadala siya sa atin ng isang awit mula kay Tingye, na isinulat at inawit, ang pinakamaliwanag na bituin sa langit. Palakpakan natin si Jiang Han. Sila. Paano sila nakikinig ng ganito ka-absorbent? Wow, Papa. Boses ni Tita Jiang. Parang nagliliwanag. Mas maganda kaysa sa maingay na kanta kanina ni Mama. Mas maganda ito. Ang ganda ng kantang ito. Kamakailan ang pagtatanghal ni Lixiao-xiao ay nagpakita sa akin ng rurok ng kasanayan. Ngunit sa kantang ito ni Jiang Han, ay nakita ko ang kaluluwa ng musika. Sa kantang ito, narinig ko ang pag-iisa, narinig ko ang pag-asa, at narinig ko rin ang pagtubos. Pakinggan ang mga salita at musika ni Ginoong Ye, kasama ang perpektong pagganap ni Jiang Han. Hindi ko mahanap ang dahilan para magbawas ng puntos. Ang score ko ay 10. Nagsasagawa ako ng musika sa loob ng ilang dekada. Patuloy na naghahanap kung anong klaseng kanta. May tuturing na isang gintong awit. Natagpuan ko ito sa iyo. Na maipapasa sa susunod na henerasyon, na kayang humaplo sa puso. Ito ay isang gintong awit. Ngayon, ang kantang ito, ang pinakamaliwanag na bituin sa gabi. Karapat dapat sa ganitong mataas na marka. Sobrang ganda. Double perfect score. Ito ang kauna-unahang double perfect score. Mula nang itinatag ang Huak sa Golden Melody. Walang duda sa resulta. Ngayon ay buong puso kong ipapahayag.
ang kampiyon sa Grand Finals ng Huaxa Golden Melody. At, ang nagwagi ng Golden Melody Award ay si Jiang Han. Si Tita Jiang ay isang superstar. Tapos na. Lahat ay tapos na. Kumuha ng mga pangunahing likha mula sa mga editor ng malalakas na phosphor. Maaari rin siyang mag-perform bilang isang masining na tao. Siya ay malikhain sa kanyang pagsulat, pinagsasama ang mga damdamin sa buhay at ang lakas ng musika. Ang pirasong ito ay nag-ugnay ng halaga at kapangyarihan. Mas lalo pang isinama ang kanyang natatanging pag-unawa sa popular na musika, binabasag ang mga tradisyonal na hangganan, bilang isang masining na tagalikha, siya ay patuloy na nagtatrabaho sa kanyang mga likha. Pinapanatili ang mga damdamin sa buhay at ang lakas ng musika, hindi kinakailangan ng labis na magarbong dekorasyon, sa pamamagitan lamang ng kanyang tinig ay kaya niyang kontrolin ang buong entablado. At ang mga manonood ay makaramdam ng lakas ng musika, ang pirasong ito ay nag-ugnay ng halaga at kapangyarihan. Sariling tatak ng musika. Bilang isang orihinal na musikero, ang mga nilikhang gawa ay sumasalamin sa mga damdamin at pag-ibig sa buhay. Bawat kanta ay may kalidad at init. Bilang isang performer sa entablado, matatag at mayaman, hindi kailangan ng labis na palamuti. Sa unang tunog pa lang ay kayang kontrolin ang buong lugar, gamit ang estilo na ang bawat manonood ay makaramdam ng kapangyarihan ng musika. Ang katangiang ito ng halaga at lakas na magkakasama at umuunlad, ay ang pinakakaakit-akit na anyo ng isang makabagong diva. Matatag at mayaman, hindi kailangan ng labis na palamuti, sa pamamagitan ng boses ay kayang kontrolin ang buong lugar, gamit ang estilo na ang bawat manonood ay makaramdam ng kapangyarihan ng musika. Ang katangiang ito ng halaga at lakas na magkakasama at umuunlad, ay ang pinakakaakit-akit na anyo ng isang makabagong diva. Xiao. Nga, kumain ka ng maraming hipon. Sobrang sariwa ng hipon ngayon. 3 pamilihan ang pinuntahan ko, bago ko ito nakuha. Yining, ang bait mo talaga. Pag naging sikat na ako balang araw, bibili ako sa'yo ng malaking villa. Kailangan mong araw-araw magluto para sa akin. CJ, kaya. Gagawin kong pagkain ang buong buhay ko para sa'yo. Kapag ikaw, ang lalaking nasa likod. Yining, noong mga panahong iyon, talagang napakahirap. Pero bakit? Parang, noong mga panahong iyon, 10,000 beses na mas masaya kaysa ngayon. Makinig ka kay Dasha. Siyang asawa ko talaga. Nawala ko yung pinakamabait sa akin. Ang taong puno ng aking mga alaala ay nawala. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Hindi. Hindi pa tapos. Mayroon pa kaming ganitong katagal na pagmamahal. Hindi ka magiging ganito ka walang pakiramdam. Di ba? Yining, mahal mo pa rin ako. Sigurado akong galit ka sa akin. Tama ba? Jiang Han. Isa lamang siyang maliit na tao na sumasamantala sa pagkakataon. Basta't handa akong yumuko. Handa akong umamin ng pagkakamali. Siguradong babalik ka. Marunong sumulat ng kanta. Marunong magluto. Gwapo. At sobrang maalaga sa pamilya. Kanina sa pagdiriwang. Ang pag-iwas sa alak. Napakaakit din. Kanina si Yening. Nakatitig ba siya sa akin? Siguradong may gusto rin siya sa akin. Bakit nga ba isinulat ang kanta? Na napakamakabagbag damdamin. Siyempre, ito ay isang liham ng pag-ibig para sa akin. Bakit ka natatawa? Ang saya-saya mo. Wala naman. Naisip ko lang, ang trophy ngayon ay sobrang ganda. Auntie Jiang, amoy mo ang bango-bango. Auntie Jiang, pwede ba? Sa susunod na araw-araw, kasama mo akong matulog. Basta't si Yao ay gusto. Siyempre, gusto ng tita. Pero, hindi ko alam kung papayag ang tatay mo. Huwag mo siyang masanay na spoiled. Salamat sa pagod mo ngayon. Umuwi ka na at magpahinga. Yining, ngayon napakalaking kagalakan. Hindi lang basta pagkain ang dapat gawin. Baka, pumasok ako at makipag-inuman sa'yo. Yining,
Hindi iyon galit na salita. Noong araw na iyon, pinili ako ng mama. Sabi ni Papa, isang walang kwentang tao na marunong lang magluto. Sabi ko, mamamatay ako sa gutom kung susunod ako sa tatay. Siya rin ang unang hindi gusto si Yao Yao. Hindi. Hindi ka iniwan ng nanay mo. Soft-it. Maging ang bata, mas nakakaintindi pa kaysa sa iyo. Ayan, Gil. Lee, buksan ang kamay. Tatay, gusto kong kumain ng xiaolong bao bukas sa agahan. CJ, gagawin ni tatay para sa iyo. Gusto ko rin kumain. Gusto kong kumain ng 2 basket. Hoy, Ginoong Wang. Ang late na, kayo. Lixiao-xiao. Katatapos lang magdesisyon ng board. Dahil sa iyong katakot-takot na pagganap sa huwak sa Golden Melody at sa mga kamakailang patuloy na negatibong balita at ang iyong pinsala sa imahe ng kumpanya ay seryoso. Ayon sa desisyon ng legal na inaprubahan ng kumpanya na pagpasyahan na formal na wakasan ang kontrata ng artista. Pagtatapos ng kontrata, Ginoong Wang, nagtatawa ka ba? Ako ang unang babae ng Hawaii. Ako ang reyna. Basta bigyan mo ako ng isang pagkakataon pa. Siguradong makakabawi ako. Bigyan mo ako ng isang kanta pa. Hindi. Isang variety show. Sigurado ako. Sapat na. Lixiao-xiao. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang kasalukuyang reyna ay si Jiang Han. Siya ang sumulat ng gabi ng mga kantang may doble ng mataas na marka. Ngayon, wala kang anumang halaga sa negosyo. At, ikaw ngayon ay pag-aari ng kumpanya na may negatibong halaga. Nagre-rebelde ang mga netizen laban sa iyo. Nagre-retract din ang aming mga sponsor. Ang liham ng pagwawakas ay ipapadala sa iyong email bukas. Bukod dito, ayon sa mga tuntunin ng kontrata ng kumpanya, malubha mong sinira ang imahe ng kumpanya. Kailangan mo ring bayaran ang kumpanya ng 20 milyong pisong danyos. Ihanda mo na ang pera. Kung hindi, magkikita tayo sa korte. Zhang Daoy Wang Shanjun. 8. Pagtimpla ng tsaa 86 siyam. Musika siyam 7 siyam 8 1-0. Fig Leaf Hall. Sa Provincial Sports Center. Nagsimula ang unang personal na konsyerto. Walang duda. Hayaan natin. Ipagdiwang ang tagumpay ni Ye. Paghahati-hati ng bentahe sa bilang ng boto. Nangunguna sa lahat. Siya ay, sa kasalukuyan sa mundo ng musikang Tsino, bagong henerasyon, ng hari. Congratulations, Hari Ye. Ngayon, sa buong China, walang nakakalimot sa pangalan mo. Anong hari-harian, hindi naman talaga. Basta pangalan lang. Kung ikukumpara dito, mas gusto ko na makauwi na agad para magluto ng almusal bukas para kay Yao Yao. Yung si Yining. Mayroon ka ng karera ngayon. May pangalan ka na rin. Si Yao Yao ay napakamaayos. Naisip mo na ba? Nabigyan siya ng bagong ina. Ano sa tingin mo sa akin? Marunong akong magluto. Kahit na wala kang kasing galing. Pero, gustong-gusto ako ni Yao Yao. Tatay, ano pang hinihintay mo? Yao Yao, gaano katagal ka nang nagtatago dyan? Matagal na akong nagtatago. Nakatagilid na ang mga binti. Naghihintay lang ako na tumango si Papa. Papa, sabi mo noon, nahahanapan mo ako ng magandang nanay. Sa tingin ko si Tita Jayang, ang pinakaangkop sa buong mundo. Huwag mong palampasin, ha? Talagang magagalit ako. Jane Bass, sa hinaharap, ikaw na ang bahala. Hindi ito abala. Sa buong buhay ko, nakasandal na ako sa'yo. Ngayon, sama-sama nating patunayan.
Hari ng langit na si Yening, kasama si Reyna na si Jiang Han, pumasok sa bulwagan ng kasal. Akin. Lahat ay akin. Si Yu ay akin. Ang anak na babae ay akin. Pwesto ng asawang hari ng langit. Akin din to. Jiang Han, ikaw na masamang tao. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Hintayin mong sirain ko ang iyong mukha. Tingnan natin kung paano ka pa niya mamahalin. Ginoong Yining, ikaw ba ihandang pakakasalan si Jianli, Jiang Han, sa anumang sitwasyon, sa mabuti man o masama, maging malusog at masaya? Igagalang siya. Suportahan siya. Protektahan siya. Hanggang sa huli ng aking buhay. Ako'y handa. Sa buong buhay ko. Sa susunod na buhay. Handa akong gawin lahat. Ginoo Jiang Han, ikaw ba ay handang maging asawa ni Ginoo Yining? Kahit ano pa man ang estado mo, mayaman o mahirap, masaya man o malungkot, mahal siya ng lahat. Iginagalang siya. Suportahan siya. Hanggang sa huli ng buhay. Handa akong gawin iyon. Handa ang tatay. Handa ang nanay. Jiang Han, pumunta ka sa impyerno. Ang mukha ko, ang mukha ko. Yining, may problema ba? Doktor, tawagin mo ang doktor. Walang problema. Sugat sa balat. Hindi. Hindi ito ako. Aking mukha. Nanay. Sobrang sakit niya. Walang masama kay Yao Yao. Narinig ko. Tinawag mo siyang nanay. Hindi ka pwedeng tumawag ng ibang nanay. Lixiao Xiao. Anong gusto mong gawin sa akin? Gusto kong gawin sa iyo. Yining. Tapos na ako. Nasira ang mukha ko. Wala na rin ang karera ko. Silang dalawa ang may kasalanan. Yao Yao, huwag matakot. Hindi ka pinapayagang tawaging iba na nanay. Kung hindi na ako makakaya pang mabuhay, sabay na tayong pumunta. Tayo lang dalawa. Sabay na rin kitang sasamahan. Tayo lang dalawa ang pupunta. Huwag. Lixiao Xiao. Ang kin-hatred mo ay ako. Ako ang kumuha kay Yining. Walang kinalaman si Yao Yao. Walang kinalaman si Yao Yao. Pakawalan mo si Yao Yao. Palitan mo ako. Pwede mong gawin sa akin ang kahit ano. Tingnan mo. Nandito na ako. Nasuot ko ang wedding dress. Gusto mong saktan ang mukha ko, di ba? Palitan mo si Yao Yao. Bata pa siya. Siya ang tunay mong anak na babae. Talaga bang gusto mong gawin ito? Gusto ko. Pakawalan mo si Yao Yao. Pakawalan mo ako. Ayos lang ba? Sa panahong ito, magkasama si Mama Jiang Han. Di ba? Araw-araw ay masaya. Tama. Gagawa si Papa ng sweet and sour ribs para sa akin. Si Mama Jiang Han ay makakasama ko sa pag-ensayo sa piano. At magkukwento pa siya sa akin ng mga kwentong pambata bago matulog. Matapos ang panahong ito ng psychological counseling, ganap nang nakabawi si Yao Yao. Lumabas na sa anino ng nakaraan. Tungkol sa mga nangyari dati, hindi na siya natatakot. Ngayon ay maayos ang kanyang kalagayan. Ayos lang iyon. Ang takot namin ay na may maiwan siyang sugat sa puso. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang magagawa natin ngayon ay bigyan siya ng isang lugar na puno ng seguridad. Tama ang ginagawa ninyo. Ang init ng pamilya ay laging pinakamahusay na gamot para sa mga bata. Patuloy siyang panatilihin ngayon. Ayos lang ang ganitong estado. Kapag may susunod na sitwasyon, mag-ulat kami anumang oras. Salamat, Doktor. Tay at nanay, maglaro tayo. Itulak mo ako, Tay, okay lang ba?
Halika. Sa susunod, tayo tatlo, magpapatuloy lang tayo ng masaya. Masaya hanggang dulo. Okay ba? Magkakasama magpakailanman.